Kumusta po kayo? Maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa ating lahat. Taong 2026 na taon at magpakailan pa man, pagpalain po tayo nawa ng poong lumikha na tumitibok po sa ating mga puso. Ito po si Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, BSED, MSED, na nagsasalita po sa likod ng video na ito. Guro dito po sa Nueva York, Amerika, at college professor at guro sa journalism at tagapayo ng pampaaralang pahayagan, paumanhin po. At may akda at sumulat ng 22 aklat. Isa po dito ay ang nakikita ninyong aklat na English-Tagalog. Pinamagatan ko po sa wikang English, Christ like Mom and Dad. At sa Tagalog po naman, Makadiyos, Kristo na tatay at nanay. Marahil po ay nakikita ninyo ang larawang pabalat sa aking aklat ay pamilyar sa inyo. Na nakikita po ninyo tuwing Pasko. At nakikita po ninyo ito pinagdiriwang ang kapanganakan ng mahal na Jesucristo. Na sabi po ng mahal na Jesucristo ay ang kanyang kapanganakan ay hindi naman mahalaga dahil lahat po ng ating kapanganakan ay napakahalaga rin katulad ng kanyang kapanganakan na ayon sa kanya sa kumakausap na channeler po sa wikang Ingles, sabi po niya ay hindi naman siya ipinanganak talaga sa petsyang Disyembre 25. Subalit marami pong mga siyentipiko at mga astrologers, yung po nag-aaral ng mga bituin, na sinasabi po na ang tunay na kapanganakan ng mahal na Jesucristo ay Marso. Ang iba naman nagsasabi ng Hulyo, iba naman nagsasabi ng Setyembre. Subalit, ayon po sa mahal na Jesucristo, nung siya ay kinausap ng channeler, hindi mahalaga ang petsa. Kung hindi, ang sabi po niya, excuse me po, pamanhin po. Ang sabi po ng mahal na Jesucristo, ang lahat ng araw ay mahalaga, hindi lamang ang tinatawag nating Kapaskuhan. Ito po ang ating tatalakaying paksa na kahit hindi Pasko, ay tayo ay mahalaga sa may kapal na tumitibok sa ating mga puso. At lahat ng panahon, lahat ng araw ay banal. Yung po bang itinatawag natin sa wika Ingles na holiday? Lahat po ng araw ay banal. All days are holy. Yun po ang pinagsimula ng holiday. Holy day. Ibig sabihin banal na mga araw, pamanhin po. Subalit lahat po ng mga araw ay banal ayon sa mahal na Jesucristo. At sinabi din po niya na, pamanhin po, may nakakaalala marahil. At sabi din po ng mahal na Jesucristo ay ang pinakamahalagang regalo po ninyo sa inyong sarili, sa ating sarili, ay mahalin ang ating sarili. At dahil tayo ay mahal ng poong lumikha na tumitibok po sa ating mga puso, ayon din po sa mahal na Jesucristo,
ang Diyos, ang lumikha, ang may kapal, kung ano man po ang inyong tawag, ay wala sa labas, wala sa mga gusali. Kung hindi ang Diyos ay nasa atin, tumitibok, nagpapatibok ng ating mga puso. Kaya po sabi po ng mahal na Jesucristo at ni Santo Hermano, hindi po ito sa relihiyon. Tayo po ay lahat ay anak ng may kapal, kaya po tayo ay magkakapatid. Sabi po nila ni Santo Hermano at ni mahal na Jesucristo, tayo ay Diyos din dahil ang magulang natin ay Diyos. Kung ang ating pong mga magulang ay hari at reyna, ay tayo po ay prinsipe at prinsesa ang mga tawag sa atin. Kung lalaki, prinsipe. Kung babae naman po ay prinsesa. Subalit mas mahigit pa sa hari at reyna ang ating magulang. Ito po ang poong lumikha, ang poong may kapal. At sinasabi rin po nila ni Santo Hermano, ni San Miguel Arcangel at ng mahal na Jesucristo, na huwag malulungkot kapag dumarating ang ating selebrasyon na sinasabi nilang Pasko, kapanganakan ng mahal na Jesucristo. Huwag malulungkot kung hindi magsaya dahil ang may kapal ay tumitibok po sa ating mga puso at tayo ay mahal na mahal at palagi niyang ginayakap. At tayo ay may direktang koneksyon sa may kapal narito sa ating mga puso. Di po ba, sabi ng mahal na Jesucristo, kung magdarasal kayo ay pumunta kayo sa aparador, sa closet, at makikinig doon ang may kapal. Tamahin po. At kayo'y didinggin ng may kapal. Sinabi po yun ng mahal na Jesucristo dahil alam niya, sinasabi niya, nang may kapal ay nasa ating mga puso. Tumitibok, tayo ay Diyos din. Wala sa gusali ang Diyos, wala sa labas natin. Nasa atin ang Diyos. At ang sabi ni Santo Hermano po, sinasabi po niya, kung alam lamang ng sangkatauhan na sila ay Diyos din, matagal nang nawala si Satanas. Dahil takot si Satanas sa may kapal, ay tayo ay Diyos din. Kaya yun po ang ating tatandaan. Sinabi din po ni San Miguel Arcangel, ni Sananda Jesus, at saka po itong si Santo Hermano at lahat ng mga ascended masters. Ibig sabihin po noon, nandun na sila sa ibang realm, ang tawag po, ascended realm. Sabi po nila, ang gagawin ninyo ay yung makakasaya sa inyo. Kung ang Pasko ay nagbibigay sa inyo ng lungkot, huwag ninyong iselebra. Huwag ninyong ipagdiriwang. Kung itong pagdiriwang na ito ay nakakalungkot sa inyo, huwag po kayong maglalagay ng mga Christmas tree kung ito'y nakakalungkot sa inyo. Huwag po kayong magbibigay ng mga regalo sa iba kung kayo naman ay mahihirapan. Wala kayong pera o kaya po ay budget lamang ang inyong pera, huwag po kayong magbibigay. Dahil ang una po ninyong bibigyan ay sarili ninyo. At kung may nasobra, saka po kayo magbibigay doon sa halaga na kaya po lamang ninyo. Dahil mayroon din naman kayong mga responsibilidad, pamanin po, sa inyong sarili. At kung kayo po ay may pamilya, ay responsibilidad po ninyo yon. Kaya po ang aking pong mahal na ama at mahal na ina, kung may isasalaysay ko po, dahil ang salitang kwento ay Espanyol po, ay ang aking pong mahal na ama ay nasa munisipyo. Siya po ay kalihim ng alkalde.
at kauna-unahang napili at kaisa-isang napili na pumunta rito sa Amerika sa paliparan na eroplano bilang stenographer typist. Graduate po siya doon. At tiniis po niya na mawalay sa amin. Hindi pa po kami ipinapanganak ay nandito na siya sa Amerika. Dahil ibig niya na mapag-aral po kaming lahat sa kolehiyo at nagtapos po kaming lahat sa kolehiyo. Ang aming pong mahal na ina ay matiyagang kinukuha po siyang guro, subalit ibig po niyang alagaan kami upang kanyang masubaybayan sa Maynila. Sama-sama po kami lahat dyan sa Maynila. Malapit po kami sa University of the East. Kaya doon po kami lahat nag-aral mula elementarya, high school hanggang kolehiyo. Ibig nga po na aking kuya na mag-aral sa University of the Philippines. Kaya lamang malayo yon sa Maynila. Maglalakbay pa kayo doon. Mag-jeep o magbabas o magkokotse. Ay samantalang walking distance lamang po, nilalakad lamang namin ang University of the East. Kaya doon po kami nagtapos mula elementary, high school hanggang kolehiyo. At ang aking panganay na kuya ay naging student body officer sa pamantasan ng Silangan. At ngayon retirado na po siyang general kung maisasalaysay ko po. Kaya sabi po ng mahal na Jesucristo, ni San Miguel Arcangel, tsaka po si Santo Hermano at lahat ng mga ascended masters, ay huwag ninyong pipilitin ang inyong sarili kung hindi ninyo kaya na magbigay ng mga regalo o ipagdiriwang ninyo ang mga Pasko, mga pagdedekorasyon, kung hindi ninyo kaya at kung hindi kayo kung hindi kayo nakakaramdam ng kasayahan sa mga pagdedekorasyon ng Kapaskuhan, ay huwag po ninyong gawin. Sabi po nila ni Santo Hermano, ni mahal na Jesucristo at saka po ni San Miguel Arcangel, ay gawin po ninyo yung makakasaya sa inyo. Kahit wala po kayong dekorasyon sa inyong tahanan, basta po kayo ay masaya, lahat naman po ng araw ay banal, lahat ng araw ay Pasko, araw-araw ay bagong taon. Kaya po kahit kayo ay walang magandang damit, walang bagong damit sa Pasko, ay huwag kayong malulungkot dahil ang pinakamahalaga, sama-sama po kayo na inyong pamilya at tayo may buhay na masaya. Basta po kayo masaya, hindi nangangahulugan na kayo ay malaki ang bahay, may sasakyan, palasyo, nakakapag-abroad. Hindi po yun mahalaga. Ang pinakamahalaga ay kayo'y masaya. Kayo po ay kontento. Yun po ang sinasabi sa amin ng aming mga mahal na mga magulang. Sa wika English po, sinasabi po na aking mahal na nanay at tatay, be content with what you have. Sa wikang Tagalog po ay maging kontento kayo. Kung ano man ang nasa inyo, pahalagahan po ninyo ang inyong pamilya. Kung kayo po ay may asawa at may anak, mga apo kung mayroon man, at kung kayo naman po nag-iisa, pahalagahan po ninyo ang inyong sarili din. Dahil ang poong lumikha ay nasa atin pong mga puso. Kung kayo po ay masaya sa pagbuborda, sa pananahi, sa pagluluto, sa paghahardin, sa pagkukumpuni, o paggugupit, yung po inyong gawin, yung makakasaya. Ito pong si Sir William ay matulungin sa kapwa, nagbibigay ng tamanin po. Nagbibigay po siya ng libreng gupit. Pagpalain po siya ng may kapal. At nagbibigay din po siya ng mga libreng mga grocery. Kaya po,
puntahan po ninyo siya sa kanyang live at saka sa kanyang channel, William Charity, at saka po yung William Samar TV. At salamat po sa lahat ng aking mga taga-subaybay at taga-tangkilik. Kapag po ako ay nag-subscribe sa inyo, ay yun po ay pang matagalan na. Hindi ko po yun binabago. Dahil may napansin po ako na kapag nag-subscribe po ako at dumami na yung kanilang subscribers, hindi na sila nagsusubscribe. Samantalang nakasubscribe po ako sa kanila dahil nakikita ko po sa algorithm. Yung pong nilalagay ng YouTube, ni Lolo YouTube, nandun lahat ang mga pangalan na nag-subscribe at ang mga pangalan ng umalis. Kaya alam ko po ang mga pangalan ng talagang nag-subscribe at yung hindi nag-subscribe, na kahit ako ay nag-subscribe, ay hindi sila nag-subscribe. Kaya po, walang lusot, hindi po ba? Kaya po, kapag ako ay nag-subscribe, hindi ko na po yun pinapahi, hindi ko na binubura. At napupuna ko po yung iba kapag napunta po ako sa live. Napupuna ko po, wala sila sa listahan ng aking subscribers. At hindi rin sila bumibisita sa aking channel. Kaya po, napupuri ko po si Sir William Charity kasi masipag po siyang bumisita sa aking channel at talagang nakalista siya sa aking subscribers. Kaya po, ganyan po ang mabuting tao. Hindi nagsasamantala. Kasi mayroon pong iba na nagsasamantala. Gusto lang may mag-subscribe sa kanila, gusto lang bumisita sa kanilang live, subalit hindi sila nagbibisita ng ibang channel ng mga bumibisita sa kanila at hindi sila nagsusubscribe sa mga nag-subscribe sa kanila. Yun lamang po ang aking masasabi. Kung ikaliligaya po ninyo ang inyong ginagawa, ay di doon po kayo sa inyong ginagawa. Yun lamang po ang aking napansin. Kaya po, kapag ako ay nag-subscribe, ay totoo po yun. Hindi ko po inaalis yun. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa pong lumikha sa lahat ng aking mga subscribers at sila ay pagpalain din ng may kapal. At yung pong mga nag-subscribe ako, na hindi naman sila nag-subscribe dahil mararami na silang subscribers marahil, ay pagpalain din po sila ng may kapal dahil lahat po naman tayo ay anak ng may kapal. At ang pong lumikha ay binibigyan lahat po tayo ng mga biyaya na para sa atin. Kaya hindi po tayo dapat mainggit kung may mayaman, kung mayroong malalaki ang bahay, magaganda at magagara ang mga kotse, talagang mamahaling kotse po, talagang kilalang mga kotse, hindi po tayo mainggit. Hindi naman nila madadala yan. Alam niyo na po ang ibig sabihin. Subalit, kung sila ay masaya sa pag-drive ng kotseng mamahalin, kung masaya sila sa pagtira sa mga palasyo, ay magsaya din po tayo para sa kanila. Dahil ang kanilang biyaya, kapag tayo ay masaya para sa kanila, mapupunta rin sa atin sa ibang paraan. Yan po ang sinasabi ng mahal na Jesucristo. Sabi po niya sa wikang Ingles, at tatagalogin ko rin po, "Your life is so amazing. Ang buhay ninyo ay talagang kahanga-hanga. You don't have time to criticize your fellow divine being. Wala kayong panahon na magpintas o pumintas sa iyong kapwa-Diyos." Ayaw na ayaw ng mahal na Jesucristo na tayo ay mamiminta sa kapwa. Bakit po? Sabi po ng mahal na Jesucristo,
kapag tayo po ay namintas sa ating kapwa, kahit sa inyong pamilya. Ako lamang po ang dalaga sa aming pamilya, kaya po ako'y nakapagsusulat ng pamanhin po, 22 aklat. At kung ibigin ng mahal na may kapal, ay matatagdagan pa. Subalit kontento na po ako sa aking sinulat. Sabi po ng mahal na Jesucristo, kapag kayo ay namintas ng inyong kapwa, yung inyong hinihiling, yung inyong ginugusto na magkaroon, ay hindi ninyo makakamit. Yun po ang sabi niya. Nabasa ko po sa isang aklat. Kaya po, magsaya po tayo kapag kayo ay nakakakita ng maraming subscribers. Maraming mga milyon-milyon na subscribers ng iba. Yung dati ko pong subscribers. Ngayon ay milyon na ang kanyang subscribers. At noon nga pong siya nagsisimula pa lamang, wala pa pong 100 ang kanyang subscribers. Tinanong ko, sabi ko, ang ganda mong matalino kang magluto. At ikaw ay magtatagumpay dyan. Nagbilang anghel ako po. Siya po ay ang dami na niyang subscribers. At ang sagot niya ay hilig ko lamang po iyon. Kaya natutuwa po ako sa kanya. Sa kanyang tagumpay. Kapag tayo po ay natutuwa sa tagumpay ng ating kapwa, magtatagumpay din po tayo sa ibang paraan. Yan po ang sabi ng mahal na Jesucristo. Magmahalan. Hindi naman po magyayakapan kung hindi magbigay ng galang at pagmamahal sa kapwa. Yung hindi maganda sa iyo, wag po ninyong gagawin sa iba. Yun po ang sabi ng mahal na Jesucristo, ni Santo Hermano at ni San Miguel Arcangel. Kaya po sa langit, mababait lahat sila dahil ang batas ng kalawakan, the law of the universe, sa wikang Ingles po. What you do to others, ang ginawa mo sa iba, will come back to you. Babalik po sa inyo. Kaya po sa langit, mababait lahat sila. Kasi alam nila, yung gagawin nilang mabuti, babalik sa kanila. Kaya puro mabuti ang atin pong gawin din sa ating sarili at sa ating kapwa. Huwag po tayong mamimintas. At kapag po tayo nakagawa ng ganoon, humingi po tayo ng tawad sa ating Diyos na tumitibok sa ating mga puso. Dahil po napakadali na dumami ang subscribers ng mga ibang channel na nangmimintas, lalo na sa mga politiko. Yan po ang sinasabi ni Santo Hermano. Huwag na huwag mamintas sa mga politiko. Sa halip, ipagdasal sila na maging tuwid ang kanilang lakad at mapaglingkuran ang mga mamamayan sa liwanag at pag-ibig ng poong lumikha. Yan po ang sinasabi ni Santo Hermano. Kaya po nung una kong channel, mahigit na pong 20,000 ang aking subscribers. Nasa 25,000 na. Ay dinilit ko po. Sabi po nung kakambal ko sa Canada, pahiin ko dahil iba pong mga content ko ay mga sa politiko. Ay kaya ayaw ko po noon nga, nung mabasa ko nga po yung sinasabi ni Santo Hermano, huwag mamimintas sa politiko. Hindi naman po ako namimintas doon sa content ko. Subalit, hindi po ako masaya sa kapag ako'y nagko-content sa mga politiko. Kaya po, yung pipintasan sila, hindi naman po ako namimintas ko, hindi, pinupuna ko lamang na sinasabi ko ay tulungan nila ang mga mahihirap. Subalit, sabi po ni Santo Hermano, ay huwag pintasan ng politiko. Maging ito man ay sasabihin niya itulungan ng mahihirap dahil pagdasal na lang sila na sila'y matuwid ang landas at gawin nila ang kanilang ipinangako sa mamamayan. Yun po ang ating ipagdarasal. Kaya ngayon pong Paskong ito, bagong taon, at sa lahat pamanhin po, sa lahat pang darating, kasi po kapag nagsasalita tayo ng wika English, iba ang ating intonation. Kapag tayo po ay nagsalita ng Tagalog, kailangan ay
iisipin ko pang maayos ang bigkas. Kaya ngayon pong Paskong ito at saka bagong taon at marami pang darating na Pasko at bagong taon, magsaya po kayo. Kahit kayo ay nasa dampa lamang at ang kinakain ninyo ay kanin o isda, kanin at isda o tuyo, basta po kayo ay masaya. Dahil kapag po tayo ay masaya, tayo po ay makapangyarihan. Yan po ang sinasabi ni San Miguel Arcangel. Madali nating magugupo ang kampo ng kadiliman at kampo ng kasamaan kapag tayo ay masaya. Dahil kapag tayo ay masaya, tayo ay makapangyarihan, hindi makalapit ang kampo ng kadiliman. Bakit po? Dahil ibig nila na tayo mag-away, ibig nila na tayo malungkot, dahil iyon po ang kanilang pagkain, yung away at lungkot. Ay huwag po natin pakainin sila ng away at lungkot. Maging masaya po tayo dahil nasa atin ang buong lumikha na tumitibok po sa ating mga puso. Kaya po, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat po araw-araw. Hindi lamang sa Disyembre 25. Araw-araw po ay Pasko at araw-araw ay bagong taon at lahat ng araw ay banal. Lahat ng araw ay kaarawan natin. Sabi po yun ng mahal na Jesucristo, ngayong Pasko, ipagdiriwang nyo ang inyong kapanganakan bilang Kristo. Dahil ang ibig sabihin po ng salitang Kristo ay kayo ay punong-puno ng unconditional love, pagmamahal na walang kondisyon. Katulad ng poong lumikha na tayo ay mahal na mahal niya. Kaya po kung kayo ay mayaman ngayon, sa susunod na inyong reincarnation, mahirap naman kayo. At kung kayo mahirap ngayon, sa susunod naman inyong incarnation, mayaman kayo. Kaya alam nyo ng poong may kapal, kaya lahat po tayo ay may mga misyon. Kaya huwag po tayong mainggit sa kapwa kung sila ay mayaman, kung sila ay maraming subscribers, huwag po tayong mainggit. Magsaya po tayo para sa kanila. Dahil lahat po tayo ay magkakapatid, iisa ang ating Diyos. Yan po ang sinasabi sa amin ng mga minamahal namin mga magulang. Magmahalan kayo dahil iisa ang inyong pinanggalingan. Iisa ang ating Diyos. At yan po ang sinasabi rin ni San Jose, ng mahal na Birheng Maria, at ang kanilang anak na baby Jesus, ang sanggol na Jesus. Sinasabi po ng mahal na Jesucristo, mas malaki pang milagro ang magagawa ninyo kaysa sa akin dahil ang Diyos ay kayo rin. I am the way. Sa wika English po sabi niya, ibig sabihin niya ang Diyos ay nasa akin, siya ang landas. Ang Diyos ay nasa atin din. Siyang landas, tayo ay Diyos din. Magkakapatid, anak ng may kapal. Kaya magsaya po tayo, matuwa at magpasalamat. Dahil tayo may buhay na walang hanggan, tayo ay punong-puno ng pagpapalang ng Diyos dahil tayo ay Diyos din. Ang Diyos ay tumitibok po sa ating mga puso. Kaya marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. Magkita ulit po tayo. Mahal ko po kayong lahat dahil ang Diyos ay pag-ibig.